Mantakin mo, ito pang joke, Bongbong Marcos ang pinick up mo. Yung issue ng bangag ka, yung issue ng bigas, yung issue ng peace and order, hindi mo pinick up. Ito lang ang pinick up mo. So talagang ano lang talaga, puros politiko ka lang. Puros ka lang salita, puros ka lang kabulastugan. Wala ka talagang issues ng bayan natin na gustong aksyonan. Sana wala ka nang pinick up at all. Sana ganito na lang ang gawin mo. Pag pinapakilala mo yung mga kandidato mo, hindi lang dahil matitingkad yung kanilang mga pangalan, dahil sikat talaga yan sila. Sana ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung ano yung mga na-accomplish na nila. Sana alam mo kung ano yung mga na-accomplish nila or kung ano man yung mga plataforma nila. Yun sana ang pinagmamalaki mo, Bongbong, sa mga meeting di avance nyo. Hindi sana puro pangalan lang. Ayan, matitingkad ang kanilang mga pangalan. Wala kaming pakialam sa tingkad. Na pag naupo ang mga yan, mamahalin kayo, wala kaming paki sa pagmamahal nila. Ang importante, ano ang magagawa nila sa bayan. Sabihin mo ano plataforma nyo, anong mga plano nyo sa Pilipinas, paano nyo gagawin. Kasi kaya nating ipangako ang buwan at araw sa isa't isa. Pero ang tanong, papaano gagawin? Yun sana ang focus mo. Nakafocus ka, BBM, sa mga joke ni Duterte. Pabagsak na Pilipinas. Yun ang ayusin mo. Doon ka mag-focus. Doon ka mag-focus sa mga issues ng bayan natin because the problem is not the Duterte. Ang mga Dutertes, hindi sila ang problema ng bayang Pilipinas. Ang problema ng bayang Pilipinas, tanga. Yung namumuno sa atin, ba't mo sabing tanga, Boss Dada? Walang ginagawa para sa problema ng bayang Pilipinas eh. Subukan mong magtrabaho. Subukan mong i-address lahat ng problema ng bayan. Subukan mong iangat ang buhay ng mga Pilipino. Sabi ko sa iyo, kami pa mismo magtatanggol sa iyo. Hindi naman kami binabayaran ng mga Duterte. Hindi naman kami ang Duterte appreciative lang, nagpapasalamat lang sila sa aming personal eh. Wala naman kami nahihita sa mga yan, wala kaming sweldo na tatanggap sa mga yan. Kahit nung sila ay nasa kapangyarihan, wala naman kami natanggap kahit isang kusing sa mga yan. Pero Bongbong Marcos, kita mo, pinagtatanggol namin. Bakit? Kasi nga, alam namin may pagmamahal sa bayan. Ikaw, kaya ang hirap mong mahalin, putang ina, sobrang yabang nyo na, sobrang yaman nyo na, mangkakamkam pa kayo, puros kabulastugan pa nangyayari sa bayang Pilipinas. Ine-expect mo, walang magsasalita. Ine-expect mo sa hirap ng buhay ngayon, walang magre-reklamo. Tapos ngayon, yung mga vlogger, ipapatawag nyo sa Kongreso para patahimikin. Maniwala kayo. Wala kaming kilalang mga congressman. Pero pag nalaman namin na maganda ginagawa ng congressman na to, kabati namin yun. Sisitahin namin lahat ng mga brutal sa Pilipinas. Sa lahat ng mga kawatan, lahat ng magnanakaw, lahat ng mga hindi nagtatrabaho sa Pilipinas, sisitahin namin yan. Ba't namin sisitahin? Palpak nga eh. Alam ka naman tama na, sisitahin mo pa. Magbigay kayo. Maglagay kayo dyan sa comment section ng magagandang bagay na nagawa na ng mga hinayupak na yan. Para ilabas natin dito, tulungan nyo kami maghanap ng magandang bagay na ginawa ng administrasyon na to para naman may maibalita tayong maganda sa administrasyon. Bilisan ninyo, ilagay nyo dyan sa comment section ha. Dahil dito sa channel natin, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Pag may nakita tayong tama, go, go, go. Para kung wala talaga. Puros reklamo na lang talaga tayo kasi wala tayong nakikitang tama. Ngayon, maglagay kayo dyan, inahamon ko, lahat ng loyalistang mga tanga, mga bulag sa katotohanan. Sige, kung ano mga nagawa ni Bongbong ngayong administrasyon, sa loob ng 3 taon, ilagay nyo dyan para basahin natin, i-research natin, pag maganda, ibalita natin. Mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung No comment ang sagot dyan ng Presidential Communications Office. Gayun din sa mga sinabi ng dating Pangulo tungkol sa presyo ng bigas at paggamit umano ng No comment ha. Ang Presidential Communications Office ay no comment. Kaugnay sa paggamit ng drugs, kaugnay sa presyo ng bigas, no comment. Pero saan may comment si Bongbong? Pangulo ng droga, ang mga batikos ni Duterte. Ginamit niyang argumento o kung paano pumili ng kandidatong iboboto. Ito ang ganda ng sinabi ni PRD dito ha. Mababa ang presyo ngayon ng pagkain,
iboto natin yung mga kandidato niya. O di ba, Bongbong, hindi ka nahihiya? Pati si PRRD, kinakandidato yung mga kandidato mo. Pero in the guise of what? Kung maganda ang presyo ng bilihin ngayon, iboto na natin sila. Kung mamura ang gasolina, iboto na natin sila. Kung nakakapaglakad ba yung mga anak nyo ng safe kahit gabi sa lansangan, iboto natin sila. Kung wala ng krimen at wala ng droga, nagsilayasan na yung mga drug addict dahil sa kanila, iboto natin sila. Kita mo ang ganda-ganda pa ng sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Pero ano, ang tanong niya yun sa taong bayan. Kinandidato ba niya yung mga kandidato niya ngayon? Hindi. Ang bagkos, kinandidato niya yung kandidato mo pa. Iboto natin sila kung maganda presyo ng bilihin, kung maayos ang bayan, iboto na natin sila, wag niyo na iboto tong mga to. Pero ang sasagot kasi niyan, yung taong bayan, maganda pa bang bilihin?